Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Nakatuon ang tema ng ating pagdiriwang sa pagsusumikap na kamtin ang biyaya ng Diyos na may taimtim na panalangin. Ngayong pagdiriwang din pong ito ay pinagdidiwang din natin ang World Mission Sunday. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. May kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo kong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nasa Rephidim at sinalakay sila ng mga Amelisita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amelisita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos, at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amelisita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amelisita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises, habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon nalupig ni Josue ang mga Amelisita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ang tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ang tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangag kong tulong sa Diyos magmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ang tinutulungan.
Huwag sana akong bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutunan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang.
Sa lungsoding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya?" Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May makikita kaya siyang mga taong nananalig sa Kanya? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Kasabay nito ang pagdiriwang natin ng World Mission Sunday. Sa pagdiriwang natin ito ay nakatuon ang ating mga pagbasa sa pagsusumikap na kamtin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan at nakabatay sa panalangin. Ngunit maganda natin itong tingnan sa punto de vista ng isang misyonero. Bakit po? Kasabay nga ng ating pagdiriwang ng World Mission Sunday, ay gusto nating sariwain ngayon sa ating pagdiriwang ang ating sariling pagtawag. Dahil tayong lahat ay tinatawag maging misyonero. Dahil ito rin naman ang diwa ng simbahan. At bilang tayo ay kaanib ng simbahan, tayong lahat ay mga misyonero. Tayong lahat ay mga misyonero. Ang mga misyonero o ang isang misyonero ay hindi lamang iyong mga pumupunta sa ibang lugar upang doon ay magawa ng pastoral works. Ang mga misyonero din ay ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko na nagiging tapat na sundin ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ito ang unang-una nating misyon, ang tayuan at panindigan ang salita ng Diyos. Hindi lamang iyong mga pumupunta sa ibang lugar para magawa ng pastoral works, kung hindi tayong lahat na naninindigan sa salita ng Diyos, nakikinig at ginagawa ang salitang ito. Tayong lahat ay misyonero. Tayong lahat ay tinatawag upang ipagpatuloy at tumulong sa misyon ni Kristo. Sa pagbimisyon natin ay alam nating hindi natin ito magagawa kung wala tayong mga pamantayan at wala tayong gabay. Bakit? Dahil kung tayo ay gagawa lamang ng misyon na wala tayong gabay, ay baka kung saan pa tayo mapunta. Baka kung saan pa natin o kung ano pa ang magagawa natin. Kaya ngayong araw na ito, sa ating mga pagbasa ay kitang-kita natin ang gabay. Ang ikalawang pagbasa natin mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, ang sinasabi niyang unang gabay ng mga misyonero o ang unang gabay natin sa misyon ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang sandigan at ang kalakasan ng misyon. Bakit ito?
Dahil wala naman tayong maibibigay sa iba, wala tayong magiging pundasyon, walang tutulak sa atin kung wala ang salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni San Pablo, manatili ka sa mga aral na iyong natutunan. At ang mga aral na ito ay makukuha natin walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo at pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya sa ating buhay, kung nakikita natin na parang ako ay naliligaw ng landas, parang sa halip na ako'y maging banal, ay palagi na laang akong mainit ang ulo. Sa halip na ako'y magpakabanal, sa halip na ako'y magpakabait, ay palagi na lamang akong iyamot. Sa halip na maganda ang gawin ko, ay ang nakikita ko'y palaging hindi maganda, ay ang naiisip ko'y hindi na rin maganda. Kung ganito ang ating estado, mga kapatid, palagi tayong iniimbitahan upang bumalik sa ating gabay. Basahin ang salita ng Diyos. Isabuhay ang salita ng Diyos, ang kalakasan at sandigan natin sa misyon. Sandigan sa misyon. At kung hindi pa rin makuha, ang isasabay natin dito ay ang ating panalangin. Baka naman tayo ay babasa nga ng salita ng Diyos bago ay hanggang doon na lamang iyon. Upang lalo pa tayong tumatag, upang lalo pa tayong lumakas, ay sasamahan natin ito ng panalangin. Sa unang pagbasa, nakita natin si Moises na nakataas ang kamay sa panalangin habang nakikipaglaban si Josue sa mga Amalekita. Habang taas ang kamay ni Moises, nananalo ang Israel. Dahil itong kasunduan, kapag ka ang mga Israelita ay may laban, itataas lamang ni Moises ang kanyang kamay at ang mga Israelita ay mananalo sa laban. Ay nangalay si Moises. Ano po? Nangalay si Moises. Narinig natin sa unang pagbasa. Nangalay si Moises. Anong ginawa ni Aaron at ni Hur? Anong ginawa ni Aaron at ni Hur? Hinawakan nila ang kamay ni Moises at binagyan ng batong upuan upang makatatag si Moises sa pananalangin at pagtaas ng kamay. Ito ay isang napakagandang imahe ng simbahan. Ito ay isang napakagandang imahe din ng ginagawa nating banal na misa. Tayong lahat pagod na pagod siguro sa kanya-kanyang buhay, ngalay na ngalay sa pagpasaan ng kaliwat kanang dalahin sa buhay. Pero pagpunta natin sa simbahan, muli ay inaanyayahan tayong itaas ang ating kamay sa pananalangin dahil ang ating mga kapatid na nagsisilbing Aaron at Hur ay naririto upang tulungan tayong itaas ang ating mga kamay. Ang mga kapatid nating kasamang magsimba ay narito hindi upang husgahan ang iyong suot ngayong gabi. Hindi upang husgahan ang iyong make-up. Hindi upang husgahan ang iyong sapatos. Tayo'y nagsasama-samang manalangin sa Diyos upang magtulong-tulong tayong itaas ang ating mga kamay sa pananalangin
lalong-lalo na ang mga kapatid nating pagal, ang mga kapatid nating pagod, ang mga kapatid nating nangangalay sa dalahin ng buhay. Panalangin ang lakas ng misyon. Panalangin ang lakas ng simbahan. Muli ay inaanyayahan tayo bilang magkakapatid na magtulong-tulong tayong palaging itaas ang kamay ng isa't isa upang palagi tayong manalo sa laban ng buhay. At ito ay sasabayan natin ng ating pagtsatsaga at pagsusumikap. Hindi pwedeng iyong tayo ay may natulong at tayo may tinutulungan, ay magkukuyakoy na lamang tayo sa ating bahay. Hindi pwedeng tayo ay may natulong sa atin, ay magtatamad-tamada na lamang tayo. Ang pagtulong ay may kasama ring pagtsatsaga at pagsusumikap. Ito ang narinig natin sa Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, ipinahayag niya ang talinghaga upang ipakita sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag manghinawa. Ang pagtsatsaga sa panalangin ay puso ng ating pagtawag upang manatili tayo sa misyon. Pagtsatsaga, sabi nga natin sa Filipinong salawikain, kapag may tiyaga, may nilaga. Dahil kapag wala na itong pagtsatsaga, wala na rin tayong mahihita. Kapag wala na rin tayong tiyaga, wala na rin gustong tumulong sa atin. Kapag wala na tayong tiyaga, mawawala ang pagpapala. Dahil kung tayo ay misyonero, pagsusumikapan nating kamtin ang pagpapalang ito. Sabi nga natin, kung tayo ay mga misyonero, hindi tayo pwedeng tamad. Kung tayo ay misyonero, hindi tayo pwedeng aasa. Katulad ng iniuudyok ng mundong ito. Kung tayo'y mga misyonero, tayo'y may pagsisikap. Kung tayo'y may mga misyonero, tayo'y may pagtsatsaga upang mas makita natin at makamit natin ang pagpapala ng Diyos. Mga kapatid, ngayong ipinagdiriwang natin ang World Mission Sunday sa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Tatandaan natin na bilang mga misyonero, ang salita ng Diyos ay palagi nating gabay at pundasyon ng ating pagtawag at pananampalataya. Ang panalangin na sana ay huwag mawala sa atin ay magiging lakas natin sa araw-araw na hamon ng buhay. Ang pagtsatsaga ang ating patunay sa ating pananampalataya na paglalaon ay darating ang kanyang biyaya. Sa gitna ng ating ministeryo, ng ating misyon at ng ating paglilingkod, marinig din natin sana ang tanong ni Jesus. Pagbabalik ba ng anak ng tao, makasusumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sana ang sagot nating lahat
ay oo. Sapagkat tayong nananalangin, nagsusumikap araw-araw, alang-alang sa kanyang kaharian, ay tunay at mga tinawag na mga misyonero. Nawa sa ating pagdiriwang ng banal na Eukaristiyang ito, makaniig natin ang Panginoon at ang Diyos na tumawag sa atin sa misyong ito. Tayo po ay tatayo at ating ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, pugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man magpakapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Parito siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang apostolika, katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ipagkakapatawad ng mga kasalanan, at inihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang panalangin ang kahinaan ng Diyos. Buong taimtim tayong tumawag sa Kanya upang ilahad ang pagsamo ng ating sambayanan. Ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang gawang pananalangin ay maging pangunahin sa bawat kaalib ng simbahang katolika. At nawa maging daan ito ng pagiging malapit sa Panginoon, nag-aalay ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pamamayani ng katarungan ng Diyos ang maghari sa lahat ng mga bansa, at nawa sa pangunguna ng mga hinirang na lider, ay sama-samang pawiin ng daigdig ang alitan at ang pamamayani ng mga nang-aapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang kung paano pinatatag ng Diyos ang kalooban ng kanyang mga lingkod, ganoon din nawa ang gawin niyang pagpapala sa mga taong nasa gitna ng karukhaan, kalumbayan, kaapihan at mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang katiyagaan sa pananalangin ay maging bahagi ng buhay ng ating pamilya at pagsikapan nawa nating pagyamanin at mapalalim ang ating buhay pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kaligtasan at kapanatagan ng lahat ng naaapektuhan ng nagdaang lindol at bagyo, lalo na ang nawalan ng tahanan, mga nasugatan at mga nagdadalamhati, naway ipagkaloob ng Diyos ang kanilang kagalingan, lakas ng loob at mabilis na pagtutulungan ng pamahalaan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming inihaing pagsamo. Patatagin nawa kami ng iyong mga biyaya upang buong katapatan naming maipamuhay ang aming pananampalataya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Maaari na pong gumawa ng dalawang hanay sa gitna ang may mga nais mag-alay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong ibigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ng iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo ngayong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin
sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Paalala po sa tatanggap ng komunyon. Kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isusubo ito sa harap na nagpapakomunyon.
Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na kailangan mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Signory. Mamuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naging
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang lahat po na makikiisa sa ating healing liturgy ay magawa po ng dalawang hanay sa gitna at sa magkabilang tabi. Ngayon po ay ilalahad ninyo ang inyong mga kamay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama, kami ay tumatawag sa iyo at muli naming itinataas ang iyong kamay, ang aming mga kamay sa pananalangin upang sa gayon kami ay iyong akayin, kami ay iyong hanguin sa lahat ng karamdaman na aming pinapasan, sa lahat ng paghihirap na aming dinadala. Pagalingin mo ang aming mga puso, pagalingin mo ang aming mga kaluluwa, pagalingin mo ang aming katawan. At nawa, ganoon din ang iyong pagpapagaling na gagawin sa aming mga kapatid na naririto, nasa bahay, nasa kanilang tahanan o nasa ospital man. Kasama ng mga panalangin ng aming mahal na santa na si Santa Teresita, padalhan mo rin kami ng mga rosas ng pagpapagaling. Ganoon din, katulong-katulong namin ang aming mahal na Inang Maria na palaging gumagabay at nananalangin para sa amin. Isinasamo namin ang lahat ng ito sa iyo, Ama, dahil wala kaming magagawa kung hindi mo kami tutulungan. Wala kaming kagalingan kung hindi ang mapagpagaling mong pagmamahal at pagkalinga ang aming makamtan. Itong lahat ng ito ay dinadalangin namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.